The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. CLSU Matters. Issues and stories that matter. Ayan, magandang hapon mga karadyo. Before we start our program, we would like to extend our greetings to our CLSU President, Dr. Evaristo A. Abella, Vice President for Administration, Dr. Ariel G. Mactal, Vice President for Research and Extension, Dr. Edgar A. Orden, Vice President for Academic Affairs, Dr. Ravelina R. Velasco, Vice President for Business Affairs, Dr. Karinina B. Romualdo, to the Station Manager of Radio CLSU, Dr. Parsons N. Hale, and of course to the Strategic Communication Office and Presidential Management Services, good afternoon to everyone. Nagbabalik muli ang programang CLSU Matter, Issues and Stories that Matter. Bago ang lahat, I am Irene Padilla. And I am Donatello Nabor. At kami po ang inyong magiging host for today. Ayan Don, bago natin simula ng ating programa for today, ay mag-recap muna tayo sa kaganapan noong last episode. Yes, Ate Ai. Noong nakaraang episode nga ng CLSU Matter, last Friday ay nakapanayam nila Tsa at Maymay si Dr. Marlon A. Naagas, Acting Dean for CLSU Office of Admission, patungkol sa kakatapos lamang na CLSU College Admission Test. Tama ka dyan, Don. At marami nga ang nalinawan dahil nabigyan sagot ang kanilang mga katanungan. At ngayon naman, for today's episode of CLSU Matters, pag-uusapan natin ang ipinapatupad na online classes sa ating universidad bunsod ng sobrang init ng panahon na ating nararanasan ngayon. At dahil nga dito ay maraming mga estudyante ang nagkaroon ng mga concerns at katanungan na ating sasagutin maya-maya lamang kaugnay sa memo na inilabas ng OBPAA. At bago nga natin i-welcome ang ating resource person for today, we encourage our viewers to please like, comment, and share this live para mas marami ang maabot ng ating programa na tsak nakapupulutan ng mga mahalagang impormasyon, especially sa ating mga CLSUans. At paalala na rin po sa ating mga viewers na huwag kalimutang mag-comment para i-comment ang kanilang mga tanong para sa ating resource speaker for today. And we also encourage our viewers to please stay till the end of our program dahil susubukan nating sagutin ng inyong mga katanungan. Ayan Don, bago tayo magpatuloy, baka may gusto kang batiin or i-shout out. Yes, Ate Ai, gusto kong batiin yung mga viewers natin, yan, yung 104 viewers from our live. Gusto ko rin batiin ng Stratcom Office, PMS, Department of English and Humanities, sa aking mga fellow Balit na students, blockmates, mga kaklase, sa aking parents na nanonood, and kay Andeng. Hello. Ikaw, Ate Ai, baka may gusto kong batiin. Ayan, gusto ko rin batiin ang ating mga yung co-interns natin, yung mga sumusuport natin, mga ka-intern. At gayon din sa mga kaibigan ko na interns din from inside, nasa inside dito sa ating campus at maging dun sa mga nasa labas naman ng campus. Ayan, at wag na nating patagalin pa. Let us welcome our resource person for this afternoon, none other than the Vice President for Academic Affairs, Dr. Ravelina R. Velasco. Magandang hapon po, ma'am. Welcome po sa CLSU Matters. Magandang hapon din, our host and everyone. Good afternoon. It's good to be back here at Radio CLSU for the second time. Maraming salamat po, Ma'am Ravelina, sa pagtanggap po ng aming imbitasyon upang kayo'y aming makapanayam sa hapong ito po.
Yan. Tama, Ate Ay, at dahil nga kakababa lamang ng supplemental memo nitong Monday from OBPAA, for sure ay maraming mga nakaabang at nakatutok. Lalo na at marami tayong nakikita sa social media pages na mga katanungan mula sa ating mga kapwa estudyante. At kaya naman, aming inilista ang mga katanungang ito. Para naman sagutin ang mga nakalap naming mga katanungan, let's proceed with the very first question, ma'am. Ano po, narito na po ang unang katanungan. Kamusta po ang naging implementasyon ng memorandum na inilabas po ninyo to shift into online class po? Okay. Thank you. Pwede bang magbigay lang ako ng konting background Yes, about Sige po, ma'am. disruptions in our learning? You know, we have just come out from our global pandemic, and I think almost 106 countries and around 1.4 billion students were affected by the pandemic. And again, we now have another disruptions, and we resorted to the best option. We quickly transitioned to an e-learning approach. And so again, I think because of this natural disasters like climate change, here again, we are coming up with memorandums. Yes. Now, in terms of the implementation of our memoranda to mitigate the extreme heat, we have issued 2 memorandums, and sa aking palagay ay naging maayos naman ang implementasyon nito, ngunit hindi natin sasabing very perfect. May mga iba-ibang perceptions pagdating sa behavior, pagdating sa comfort, pagdating sa internet connectivity. So these are barriers to our e-learning or online learning. Pero so far, kung mayroon mang naging concerns or problema, ito ay ating na-i-address. Follow-up question po para dun po sa katanungan, ma'am. Sa tingin po ninyo, naging effective po ba ito for the last 2 weeks considering ng heat index po na nararanasan natin? Okay, there are 2 roads here. Pag sinabi natin kasing asynchronous, may mga perceptions ng interdependence. Meron yung mga estudyante na very dependent on structured instruction with the guidance of the faculty members. Meron din naman mga students na sa asynchronous classes, they are they receive this very positively kasi they want to have independent learning. So, ang ating mga estudyante ngayon ay merong mga capabilities, kakayahang mag-adjust sa online, sa ating mga digital technologies. Meron din mga batang hindi rin masyadong makasunod because probably walang gadgets. So, sasabihin nating depende na lang ito sa mga bata na mayroong kagustuhan talagang matuto. Pero the university, the Central Luzon State University, is trying its very best to reach out for our students to deliver quality education. Ayan, tama po, ma'am. At para naman po sa ating ikalawang katanungan, ano po doon? Yes, so ito po, ma'am. Posible daw po ba na mabigyan aksyon ang mga professors po na nagbibigay ng maraming gawain kahit na online class naman daw po? Oo, magandang tanong yan. Alam nyo, mga kasama ko dito sa radyo at even in the academic community, marami ang teaching styles, very varied. Hindi tayo pwede mag-dictate. The OVPAA cannot dictate one style, one teaching style. Meron tayong freedom on how we can deliver quality education. So ito ay pamamaraan ng ating mga faculty members. Pero kung meron mang mga concerns, ito ay nakakarating sa ating opisina at ito ay ating na-address. So I think itong mga problemang ganito ay ating niniresolba. At sa palagay ko, noong last lang nitong Lunes ay naayos natin ito yung mga problema sa pagpasok na nakatisa tayo sa supplemental memorandum natin, lahat ay online na. So merong mga nagpapapasok na kolehiyo at kinausap naman natin ng mga departamentong concerned dito. At ito ay naisaayos. At na-inform din natin ang USSC dahil sila din ang unang group na nagpaparating sa atin ng mga concerns ng students. So regarding po doon sa online class, paano naman daw po yung mga FROP na kahit na may binaba na daw pong memo na maging online class is
nagpapapasok pa rin daw po para daw po magpa-exam or magpasagawa po ng mga assessment po. Yan po ay nakakarating sa opisina ng Office of the Vice President for Academic Affairs at ito ay reported at identified sila. So, ang hinihiling ko lamang po sa ating mga minamahal na faculty members, maging cooperative lang sila. I mean, they have to show their best cooperation to the university para lang natin matulungan ng ating mga estudyante. Tama, napakahalaga po nun, ma'am. At ang atin naman pong ikatlong katanungan, since matatapos na po ang effectivity ng memo po na inyong ipinalabas sa May 3, ano po ang mga safety measures na ginagawa at inihahanda dito sa loob ng pamantasan para sa pagbabalik po ng face-to-face classes ng mga estudyante po? Oh, yes, tama yan. Meron tayong mga measures at ang CLSU ay kinukonsider niya ang students' wellness, ang kanyang well-being at saka kanyang status ng health as well as yung mental health. So, ano ang mga naiisip natin dito? Nung we just had a meeting with the Council of Deans at saka sa USSC, pinag-usapan natin yung providing or promoting hydration. So, baka pwedeng magbibigay sila ng mga free water sa kanilang mga offices. May mga dapat silang i-provide to our students at nag-commit naman ang ating USSC for this hydration. So, yun ang isa nating pinopromote, improving hydration or providing hydration. Second is improving ventilation. Okay po, ma'am. Ang ating CLSU administration ay laging nakatutok kung paano natin ma-improve ang facilities. Nag-ikot na po ang ating presidente dito at na-identify ang mga areas na dapat na magkaroon mga air-conditioned units at ma-improve pa ang ating mga classrooms. Now, on our part, sa OVPAA, kanina lang pong umaga ay nag-launch ako ng isang parang campaign, Beat the Heat, Fans for a Cause. So, fans meaning ito ay electric fans. Now, why do we have to do this? Yung ating kasing mga procurement, hindi ito madalian. It has to pass through process, maraming papel, hindi agad ma-install ang mga air conditions. So, lahat naman ito yung naka-request, pero hindi ito madalian. Pero with our drive, launching the Beat the Heat ay madali. Like, for example, magdo-donate ng 4, like in my case, I am donating 4 electric fans. So, at kanina lang dun sa aming GC, sa group chat, mayroon ng mga positive response at mayroon na ako mga 2 donors at hindi lang isang fan ang mga dinodonate, 3 pa. And I think may cash pang magdo-donate from my friends, you know. So, ito yung mga bagay na madalian nating ma-mitigate yung extreme heat. Kasi kung nagbigay sila niyan, nakiparticipate sa ating campaign, we can just easily purchase the electric fans and install it doon sa mga rooms na nangangailangan talaga ng ventilation. So ito ay coming from the heart. It's a cause of beating the heat coming from the heart. Okay. So yun, mukhang di naman po pala kailangan mag-alala ng ating mga students sa kung sakali man pong matutuloy na po yung natin. Po. Kung mag-meet na ulit tayo sa Yes May po. 6, yes. po. Oo. Can I add more to that? Sige po, ma'am. Also with the group of Ma'am Patricia, our corporate team, we're coming up with an information video on how our students can be resilient. We can touch more or we can reach more of our students by using our Facebook, our social media. We have to encourage them. We have to inspire them. And through this info video of coming up with students' resiliency, we hope to engage them and inspire them. Okay. So I hope we can finish that within the week and release that before May 6 for the return of our students for a face-to-face classes. Ayan po. What else? What else do we need more? For example, we have to organize our workloads. Let's look, like for our faculty members, let's look at our activities, if we can bring them into indoor activities so that we can not heat the highest temperature outside. So these are some of the things that we are doing for the university.
Okay? And of course, for a long term, the CLSU, we are now working with the approved CLSU's blended learning, or what we call the hybrid learning management system. This is the call of the present time and the future for us to go online. And so I have just formed a committee, and we're coming up with guidelines on how we can implement this hybrid learning management system. And of course, we are into developing and organizing, because as we shift from our Google Classroom, we would like to shift to another LMS, or learning management system. And I guess this is what we need for all of us, apart from the Google Classroom that we have now. Okay ba yun? Yes, po. Agree ba kayo? Okay. Kasi Yes, mga ma'am. students Okay na, kayo, okay di ba, po, no? ma'am. So, Ma'am. you do tell me if you agree. Yes, ma'am. Yes po, ma'am. So napakarami po pala talaga plano na OBPA po na talagang makakatulong po sa ating mga estudyante Siguro po. hindi lang ito OBPAA, ang buong administrasyon natin at kasama natin ang ating mga opisyales sa pangunguna ng ating University President, Dr. Evaristo A. Abella. Yun. So talaga nga namang may init ang mga katanungan na ating nakalap. Kaya naman, before po we proceed to the next question, magkakaroon po muna tayo ng short break dahil nagbabalik po ang ating segment na Pick Your Stories. So gaya po sa mga nakaraang episode ay magpapakita po kami ng picture at ini-encourage po namin ang aming mga viewers na i-share ang kanilang experience po regarding po dito sa picture. Kaya naman po, ipakita na po natin ang ating picture for today. Ayan, ang ating unang picture for this segment ay ang mismong online class. Ikaw ba doon? Ano ang hindi mo makakalimutang experience about online class? Siguro ako ate, yung pinaka hindi ko makakalimutang experience is nung nagsimula yung pandemic. So nag-transition tayo sa online class, and since puro face-to-face yung ginawa natin, so nung nagkaroon ng transition, yun na yun, parang nanibago ako. Parang hindi ako sanay na hindi nakikita yung mga klase ko, na virtual lang ginaganap yung mga klase. So yun. Ikaw ba ate, ano ba yung hindi mo makakalimutang experience sa online class? Ako naman, ang hindi ko makakalimutan is yung maaga tayong gumigising pero hindi na para pumasok sa eskwelahan pa kasi nga online na tayo, at ang hindi ko makakalimutan dyan ay yung mga meetings with my classmates, ganyan. Kasi puro online nga, so bawal kayong magkita personally. At may isa pa akong hindi makakalimutan na experience dyan, yung isa naming prof, kasi 7 a.m. ang class namin, tapos sobrang aga niya, lagi siyang on time, at habang tinuturuan niya kami, ginagayakan niya din yung anak niya na nasa online class din. So habang tinuturuan niya kami, nandito din yung anak niya na ginaguide niya na pumapasok din online class. Yun, talagang kahanga-hanga naman talaga yung mga ganitong tao na kayang pagsabay yung responsibilidad bilang tagapagturo tsaka bilang magulang. So yun, kahanga-hanga po. So yan, basahin naman na po natin ang ating experience na shinare ng ating mga viewers. Ate ay baka meron tayong dyan, comment. Dito sa akin ay parang walang comment. Baka meron sa'yo dyan, Don? Check natin ate kung meron. Ayan, meron ba dyan? Mukhang naghahanap pa ang ating mukhang medyo mabagal ang signal namin dito sa radyo. Nakikita ba dyan? Wala ate, di na medyo mabagal. Mabagal. Ayan. So, merong nag-comment dito. Ang sabi niya, wala na po akong to do. Nasa missing na po lahat. Yan, from Darcel. Ayan. Oo nga naman, ano po. Kasi wala nang ipinapagawa sa atin. Hindi natin siya minsan napapansin eh. Kunwari, na inilagay siya sa to do, tapos hindi natin namamalayan, natapos na yung span. Kunwari, 1 week mo lang siya gagawin, tapos nayari na yon. So, hindi mo na siya makikita sa to do. Nandun na pala siya sa missing lahat. Ano? Totoo yan ate. Talagang madalas mangyari yan sa ating mga estudyante dahil
madalas nawawala tayo sa oras. Kasi online nga, parang iba kasi talaga kapag face-to-face. Ayan, tama. Sa pagpapatuloy naman po natin ng So, let's continue na po for our fourth question. So, ito po ma'am ang ating ika-4 na katanungan. Kung sa pagbabalik daw po ba ng face-to-face classes ay ganun pa din po kainit ang panahon, lalo na po at ayon sa forecast ay mas magiging mainit sa Mayo, posible daw po ba na i-adjust pa po or i-extend ang online class? According to Pag-asa, ang kanyang projections ay we will still have the extreme heat up to mid-May. So, ito ay ating binabantayan. So, tingnan muna natin. Pumasok muna tayo ng May 6 at lagi tayong nakabantay dito. Very vigilant tayo about this climate or weather conditions. At hindi naman mahirap para sa CLSU to make another measures to address further extreme heat. But for now, kailangan bumalik muna tayo at napansin nyo bang tuwing hapon ay umuulan naman na. Opo, dalawang araw na umuulan. So, sa ngayon, hindi ganun katindi ang temperature sa labas, yung heat natin. So let's observe and let's be vigilant. But we are very positive to make some memorandum or just to address some measures for the extreme heat. So yun po ma'am, kung in case man po na matuloy daw po yung face-to-face classes sa May 6 is pwede daw po kayang may adjust ang mga code ng mga colleges, dress code po ng mga colleges na naka-corporate attire everyday po. Oo naman, kasi pag corporate attire, maiinit ang tela niyan, mga long sleeves pa yan. So, I think ito ay nasa pag-uusap na ng students at ng mga department head at saka ng kanilang deans. They should understand na kailangan natin ng light, comfortable clothing in times of this extreme heat. So, let's always be open to that at ang ating mga faculty members. I'm calling our faculty members and department heads. Let us be sensitive to this kind of conditions. At kung kayo ay medyo nagsara ng inyong mga portal sa inyong mga Google Classroom at nilagyan nyo ng schedule na naka-close na activities, I'm begging you to reopen it again so that our students can continue responding to the numerous assignments that you have given to them. Please reopen and allow our students to access the activities that you have posted and closed if you have done so. Thank you. So ayan. Ate Ai, before we proceed, let's check the comment section for mga katanungan for Ma'am Rab. Ayan. So ayan, meron po tayong tanong dito. Saka yung mga sa agri daw po na pinapapasok para magdilig ng tanim. Paano daw po ba yung doon, Ma'am? Reaction niyo po. Kasi yan dalawang bagay yan. Kasi kung gusto ng estudyante na pumasok, ay ina-allow natin. Kasi gusto niyang practical learning. Pero kung siya ay pinipilit naman ng ating faculty members, that's another thing. So, itong pagdidilig na to, kung sino man ang kolehiyo nagpapadilig niya, anong oras ba ito pinapadilig? Baka 1 to 4. Sabihin mo sa amin kung sino yung nag-comment, anong time siya nagpapadilig para ito ay ma-address natin. Sapagkat hindi tamang, kung hanggang 1:00 at saka 4:00, dapat pwede rin naman yan gawin in a coolest temperature or period of the day. Okay. So, pero sabi nga natin, sa supplemental video, lahat naman ay online na. Pakitingnan po itong mabuti ang ating mga deans and department heads. Tingnan po natin ang ating mga faculty members. Kung sila ay sumusunod sa mga pinapalabas nating memorandum. So, yun. Thank you po, ma'am. And before we proceed to the next question sa comment section, ay magkakaroon po ulit muna tayo ng sharing of experience. So, yan, paki-flash na po ulit sa ating screen ang picture. Ayan, ang ating pangalawang picture naman ay ang Lingap Kalikasan at ang ating University Library. Ikaw ba doon? Anong hindi mo makakalimutang experience sa Lingap Kalikasan o sa ating University Library? Siguro Ate Irene sa may University Library. Ito yung parang madalas namin puntahan ng mga kaklase ko. Especially nung time na face-to-face classes pa. Kapag mahaba yung vacant time ng class, ang unang klase namin tapos sa susunod. And especially kapag may mga assignments or schoolworks na hindi kami nayari.
doon kami gumagawa. Ayan, oo. Naalala ko din, last semester, doon din kami gumagawa ng aking ka-groupmate sa thesis. Doon namin ginagawa yung thesis namin. At ako naman, ang masashare ko dyan ay, dahil kinuha mo na yung university library, mag-share naman ako ng experience ko doon sa Lingap Kalikasan. Ayan. Nung pa ako, senior high school, kapag meron kaming mga subject na mga videos, ganyan, gagawa kami ng mga videos. Yung ibang part ng videos namin ay doon namin sinushoot sa Lingap Kalikasan kasi nga sobrang daming puno doon. Tapos may ibang part din doon na talaga namang cinematic ba, kung tawagin nila. Ayun. At yung mga palagi kong nakakasama doon sa paggawa ng video shoot. Hi sa inyo, guys. Ayan. Agree ako dyan, ate, kasi talagang pagdating sa mga ganyang video shoot or photo shoot, talagang magandang place ang Lingap. Oo. No? Ayan. At bago tayo magpatuloy, mag-shoutout naman muna tayo sa mga viewers natin sa comment section. Mauna na ako. Meron dito kay Sylvester Nel. Hello po and good afternoon. At kay Jamelyn Reyes naman. Good afternoon po, Ma'am Rav. Ayan po, good afternoon daw po. Hello? Sa'yo, Don, baka meron dyan. And dito merong nag-share ng sa University Library, sabi ni John Vincent Kahoko. Diyan ako natutulog sabi ni John Vincent Kahoko. Ayan. Talaga nga naman pwedeng yung iba ginagawang doon sila natutulog para makabawi sa pagod nila kasi nga baka naman sobrang pagod nila ng umaga kapag may time sila ng tanghali after lunch pupunta sila doon para makapahinga ng konti bago magpatuloy na pumasok. And sabi din ni na John Vincent Kahoko na sa Lingap Kalikasan nagbabaon pa ako ng duyan. Yan. Oh, kasi nga maganda. Ayan. At mukhang wala na. Yan, mukhang wala natin ay. Kaya naman, let's proceed. Kung may mga karagdagan pang questions sa ating comment section para kay Ma'am Ravelina. Ayan, meron pa bang karagdagang mga tanong para kay Ma'am Rav? Okay po. Let's check the comment section. Huwag po kayo maya mag-comment kung may mga katanungan pa po. Para sa ating mga viewers, ayan, i-comment nyo lang ang inyong mga katanungan para kay Ma'am Ravelina Velasco. At to our host, pwede ba ako mag-share din? During okay. this time Sure, ma'am. na Go po. naka-asynchronous tayo. Yes po. What we have experienced itong asynchronous class natin is na kapag meron tayong mga best practices of tutoring and mentoring. Kasi ito yung mga, lalo na yung mga senior graduating students, Yes po. they come often to our offices for consultation and editing of their manuscripts. Yes And po. I think ito yung isang good practice naman din. So, wala man yung iba, majority from the university, meron naman tayong mga students na talagang aiming to graduate on time. Ay, nagkaroon tayo ng enough time for them to be tutored and to be mentored. At majority of them now are in their defense for their manuscripts. Yes. At eto din po, dahil yung doon po sa online class, meron din po ako nakitang comment dito from Sylvester Nel. Yung tinapos mga nasa to-do list ng isang araw, tapos pagising mo, meron ulit. Ayan, nakaka-relate din ako dyan, Tapos, Ayan. From Jan Aquino, may tanong po siya. May nabasa po ako na mas mainit po sa May. So may possibility daw po ba na online class po next month? ayun. Okay. Alam nyo, ang ating final exam is scheduled on May 22, 23, 24. Tapos ang ating mga school athletes will have their advanced examination on May 13 to 17. So, konti na lang panahon yung natitira for our second semester. Tingnan natin itong mabuti. Para ma-address natin ito. So, hindi tayo nagsasabing, sige, mag-online tayo all throughout, but let's see and be vigilant and observant of our environmental conditions. So, nakadepende po pala talaga, ma'am, kung ano po yung magiging mangyayari po sa next week po, kung ano po yung magiging forecast po ng Yes, Yun po. that's right. Mhm. So, meron pa po bang mga katanungan sa ating comment section?
Ayan, meron ka bang nakikita dyan doon? Nahihiya ang ating mga viewers na magtanong. Huwag po yung mahiyang magtanong. Tanong na kayo. Oh, handang sagutin ni Ma'am Ravelina ang inyong mga katanungan. Ayan. Kung wala na pong mga comments, before po matapos ang ating programa, Ma'am Ravelina, ano naman po ang mensahe natin sa ating mga mag-aaral? Okay. Maganda itong topic na to, panghuling topic natin na to, because at the very center of our university, ang ating pinaka-importanting i-cater ay ang ating mga students. Okay. So, tayo mga students, ako din dumaan bilang students. Okay. And so, first wise word, siguro, ang sasabihin ko is, believe in yourself. Know that there is something in you that you can overcome obstacle. Mayroon kanyang power. Unleash that power. And so, you have to believe in yourself. Okay? Pagka naniwala ka sa sarili mo, syempre positive ka. You have a very positive mindset. Do not invite negativity because you will always have negativity kung lagi mo siyang iniisip, I cannot do it. I cannot do it. I don't like her. I don't like him. You are inviting negativity. So forget about negativity. Be positive in your mindset. Ano pa? We have to be resilient. Kung tayo ay nangihina na and losing hope, we have to bounce back. I think we have a special mission here on earth, and as a student, hindi mo ito matatapos tong mission mo if you will not finish your degree. So you have to be resilient. Kahit nangihina ka na, you just have to pray. Magdasal tayo, and then you have to praise. You have to appreciate your friends, your professors, your parents, your brothers and sisters, your friends, everyone, you have to praise. Ano pa? You have to trust. Maniwala ka lang. Okay? And lagi tayo dapat thankful. No matter how simple ang ibigay sa iyo, magpasalamat ka. Lalo na kung ikay nakakapasa, magpasalamat ka ng todo-todo, di ba, no? So, yun yung mga lagi kong sinasabi din sa mga students ko. Huwag silang panghinaan ng loob. Tapos, they should stay informed. Kailangan maalam ka. You should know what's happening within your environment. Lagi kang makibaka din. Hindi maging realista, but you have to be informed. And then, you have to embrace what we have now. Ito na yung present time. We cannot bring back the past. So, i-embrace natin siya. And we have to love it. We cannot just reject the things around us, ano? So, dapat a-adjust tayo. We have to follow the universal force. Ganon. Hindi tayo pwedeng lalaban dun sa puwersa ng universe. Okay? Ano pa ba ang pwede kong sabihin? I think, yun yung mga nasabi ko na. Lagi tayo magpapasalamat. Yun ang pinaka-importante, gratitude. Thank you. Saying thank you is very important. And praise the Lord. Laging ganun lang tayo. Okay? Opo. Ayan. At mag-check po tayong muli ng ating comment section. Baka meron pang gustong magpa-shout out. Ito ate ay, meron akong may question akong nakita. So Ma'am Rab, meron pong isang question dito from Jan Aquino. Sabi po niya, nakalagay po sa memo na quiz is pwede po online. Pero our prop po, on hold our quiz po. So, ang nangyari po is naipon po lahat. Pabalik namin sa May 6, hindi po ba pwede makausap sa prop noon kasi marami po masyado. Okay. Sige. Kung sino man itong professors na napakarami ba itong, ano sabi niya, marami daw pong naka-on hold na quiz daw po. Maraming on hold quizzes. Yes po. Sa atin lang po, in our daily life, moderation. Hinay-hinay lang po tayo. Hindi natin ito madadaan sa maramihan o konti man yan. Let's do it in moderation at unawain natin ang ating mga estudyante. Magkaiba ang level ng faculty at students yan pagdating sa
capability, yung sa mga thinking skills, communication skills, magkakaiba tayo dyan. So, unawain lang natin yung mga kakayahan ng ating estudyante. We cannot compare ourselves to our students. Kasi may mga cases na itong si teacher, gusto niya kasing galing siya ng kanyang mga estudyante. But there's always a difference. Meron yung pagkakaiba. So, sana unawain lang natin ang ating mga estudyante. Parang ano lang din yan sa isang family, di ba, no? This is your academic family. Paglabas mo ng university, you have your own family, your personal family. So, sa family natin, hindi naman natin masyadong binobombard yung mga anak natin or mga kasama natin to do these household works, to do these other activities, extra activities. So, ganun din, pagbalik nila sa kanilang academic family, unawain natin ang ating mga estudyante. Mayroong fast learner, mayroong slow learner. So, ito yung mga dapat nating tingnan. Maghinay-hinay tayo, moderation. Hindi po natin makukuha sa lahat ng maraming bagay. Hindi pwedeng lahat magaling. Kailangan unawain natin. Okay. Meron pa po ditong katanungan, ma'am. Sabi naman ni John Lester Cabanes, good afternoon po. Siguro po ang tanong niya dito is yung overload activity po sa Google Classroom, pati po mga gadget namin na nag-overheat na din pero media rin at kinabukasan or today po agad ang passing. And then pati po weekend, mayroong due date daw po. Okay. Sige, ganito na lang. Open naman ang ating mga comments. Ang aming opisina at ang USSC ay open sa mga ganito. Ay magsabi na lang kayo para ito ay ma-individually address namin. Ano itong departamentong ito? Sino itong faculty na to na bugbog na ba kayo sa dami ng pa-assignment niya? Let us know. Kasi kung hindi din namin ito malalaman ng individually, hindi rin namin ito ma-address. At ito ay napag-uusapan ito. Napag-uusapan ito in a nice way. So, let us know. Maging open kayo at ipaalam lang sa amin ito. Hindi pwedeng, si ganyang department, sobrang magbigay yan ng assignment. Si ma'am, si sir. We need the names of these faculty members. So, ma'am, ito po, may tanong po na kanino daw po ba pwede mag-send ng mga concerns po regarding po doon? Kasi ang ating mga klase ay meron tayong mga class presidents. Bawat klase meron yan. So, ngayon, ang bawat kolehiyo may mga student governors. You let them know because the student governors from your college will immediately connect to the University Supreme Student Council, si USSC. Okay. Si USSC now compiles all of these concerns and issues at sila yung pumupunta sa amin. So, lahat po ng ating in-issue na 2 memoranda on mitigations, measures on extreme heat, tayo ay naka-consult sa ating mga students. At ang buong students ay inire-represent ng USSC. Ayan, meron pa po bang mga ibang katanungan? Okay po, let's check the comment section. Eto po, one more question. Nakalagay po sa memo na quiz is mukhang ito po yung naitanong na kanina yes, doon. Parang ito na pinatanong kanina. Naitanong kanina. Na nasagot na din ni Ma'am Rav. So ito po, paano daw po yung mga practice teacher, lalo na daw po yung mga nasa malalayong lugar daw po? Okay, sila kasi ay student pa rin in that strictest sense. Pwede naman nilang i-inform ang kanilang mga supervisors. Kung ito ay masyado nang mainit, di ba, no? You make a dialogue with your supervisors. Kung kayo ay nahirapan sa dialogue, iparating ang inyong concern sa inyong supervisor sa CLSU. Apo. At kami naman,
ay pwede naman kaming makidialogue dito sa inyong mga supervisors. So, ang importante lang ay communication. Makipag-communicate doon sa mga concerned at ito ay ating pagtutuunan ng pansin. Okay po. Maraming salamat po, Ma'am Ravelina. At maraming salamat po sa isa na namang araw ng pakikinig sa aming programa. O yan, baka meron pong basahin natin ang mga comment section kung merong mga gustong magpa-shoutout. Ayan. So, shoutout po kay John Romel Lazaro. Ayan, shoutout. Kay Melchor Quizon, magandang buhay po. Ayan po ang sabi niya sa ating comment section. Congrats, Dr. Velasco. Watching from Santo Domingo, Nueva Ecija. Sabi ni Ped sa Diwa Nitoral. Thank you. Ayan, meron pa ba? Shoutout po kay Ma'am Ana Rose Valdez Roque. Ayan, thank you po, ma'am. Ayan, pa-shoutout naman po from JM Lozma. Ayan. At hello din po sa ating 163 viewers ngayon, sa page ng Central Luzon State University. At sa Radyo CLSU naman po, ilan ba ang ating viewers dyan natin doon? Ayan, shoutout po sa ating 140 viewers. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Ayan. Ayan, so Ma'am Raba, meron po kayong gustong batiin po or i-shoutout po? Okay. Ang tatawagan ko lang ngayon ay ang ating mga faculty members sa buong CLSU, sa Central Luzon State University. Ito lang ang hiling ko sa inyo. Let us help our students because you shape their future. Tulungan po natin sila. Thank you very much. So yan, maraming salamat po, Ma'am Ravelina. At maraming salamat po sa isa na namang araw ng pakikinig sa aming programa. Talaga nga naman marami tayong mga natutunang mahalagang impormasyon ngayon. Dahil yan po ang purpose ng CLSU Matters. To raise awareness to the CLSU community tungkol sa mga programs, events, initiatives of our university. Tama ka dyan, dahil ito din ang magsisilbi bilang daan sa mga diskusyon at panayam specifically sa mga issue sa loob ng ating campus na dapat bigyan ng pansin o mga makahulugang kwento na maaaring ibahagi ng mga estudyante maging ng mga faculty and staffs. Yes, Ate Ai, talagang masaya sa pakiramdam dahil nakapagbigay tayo sa mga tagapakinig at manonood ng mga impormasyon tungkol sa ating universidad, lalo na sa panahon natin ngayon. Ayan, at gaya nga nung message ni Ma'am Ravelina kanina, na yung message ni Ma'am, yung believe in yourself, be positive in your mindset, be resilient, you have to trust always, and always be thankful. Ayan, doon magagamit natin yan, hindi lang sa mga mag-aaral magagamit natin yan pagkatapos natin mag-aral. Kapag nagtatrabaho na tayo, kapag pinupursu na natin yung mga gusto natin gawin talaga sa buhay, magagamit natin yun sa pang-araw-araw ng ating buhay. Tama ka dyan, Ate, and don't forget to praise God. Ayan. Ayan. At that concludes our today's episode of CLSU Matters. Ako po muli si Irene Padilla. At ako naman po si Donatello Nabor. And abangan po ninyo next week ang panibagong episode ng CLSU Matters, Issues and Stories that Matter. Paalam po. Thank you very much. CLSU Matters, Issues and Stories that Matter. Tara, halika na tayo sama-sama sa ating radyo. Ikinig mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng mali, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sa sakayo ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig, makisalo, makibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3
radyo.